Meron pong napakagandang kasabihan. Sana po maalala nyo ito pag kayo ay dumadaan sa lungkot, sa takot, o kaya naman sa pagkabigo sa inyong buhay. Ang sabi, a broken Crayola can still color. Ang isang nabali na pangulay, pwede pa rin mangulay. Hindi ibig sabihin na bigo ka na sa buhay mo, na bigo na ang buhay mo. Amen? Hindi ibig sabihin, malungkot ka ngayon sa buhay mo, ang buong buhay mo ay malungkot na. Amen? Hindi ibig sabihin, may nangyaring masama sa buhay mo, na ang buong buhay mo ay masama. Dahil ang kasabihan, ito, you are only having a bad day. It is not a bad life. Isang masamang karanasan lang yan. Hindi yan masamang buhay. Hindi nababawas ang ating pagkatao dahil tayo ay nabibigo, nagkakamali, o nagkakasala. Hindi nawawala ang mabuting kakayahan mo pag ikaw ay malungkot, pag may pangit na nangyayari na sa iyo. May mabuti ka pa ring magagawa. Tandaan mo yan. Maniwala ka. Huwag kang susuko. Dahil pag sumuko ka na, diyan ka na tunay na mabibigo. Kung nabigo ka, hayaan mo. Meron pa naman oras, meron pa naman panahon, meron pa naman susunod na araw, bumawi ka. At ang mabuting balita, ito, naniniwala ang Diyos sa iyo. Ano man ang mangyari sa iyong buhay, mahal ka pa rin ng Diyos. Pinipili ka pa rin ng Diyos. At sinusugo ka pa rin ng Diyos. Tingnan niyo po, sa ating nabasang ebanghelyo, itong si Maria Magdalena, mahal na mahal ang ating Panginoon. Dahil pinatay siya, dahil wala siya, naturally, umiiyak siya, nagluluksa siya. She was broken, she was devastated, she was depressed. Hindi mo maaalis kay Maria Magdalena dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, na malungkot siya, na umiiyak siya. Di po ba? Pero tignan niyo po, nagpakita ang Panginoon sa kanya at sinugo siya, ginamit siya, inutusan siya. Sinabihan siya, Maria, pumunta ka sa mga apostol ko, sabihan mo sila makipagkita sa akin. Hindi man hinintay ng ating Panginoon na huminto siya sa pag-iyak. Hindi naman sinabi ng Panginoon, kawawa naman siya, hayaan ko muna magpahinga. Hintayin ko muna na maging okay siya bago ko siya kausapin, bago ko siya isugo. Kung ano yung kalagayan niya na masakit, pinabayaan niya ng Panginoon. At pinili pa rin siya, ginamit pa rin siya. Dahil may mabuti pa rin siyang magagawa. Kahit na nararamdaman mo, bali-bali ka na, sirang-sira ka na, bigong-bigo ka na, huwag kang mag-alala. Habang may buhay ka pa, may magagawa. Amen? Your failures does not mean it is the end of the story. Your brokenness does not mean you are finished. Your sadness does not mean that it is the end. Pero sa gitna ng pangit na nararamdaman mo, ang Diyos nakikita pa ang mabuting magagawa mo. Kung nga po ako nung nag-aaral ako, puro palakol yung aking mga grades. Palagi nagagalit yung mga teacher ko, palagi po ako nape-principal. Sino po ba ang makakapag-akala ng isang pasaway na bata darating ang araw, magpapari? Hindi po makapaniwala yung aking mga teacher. Huwag mong huhusgahan ang buhay mo sa mga pagkabigo mo, sa mga pagkakamali mo, sa iyong lungkot. Kaya nga, yung mga iba sa inyo, kahit na sabihin na single parent sila, mag-isa sila sa buhay, iniwan sila ng kanilang mga asawa, pwede ka pa rin maging mabuting magulang. Amen? Pwede ka pa rin mabuting maghanap buhay. Pwede ka pa rin magtagumpay sa buhay. Amen? Kahit na sabihin mo, punong-puno ka ng utang, wala kang pera, pwede ka pa rin maging mabuting tao. Pwede ka pa rin nga mag-serve sa simbahan. Pwede ka pa rin maging masaya sa pagkain mo. Kahit ano lang yung makakain mo. Kahit na matanda ka na, wala ka na magawa kung hindi magwalis sa bahay, maghugas ng pinggan, o kaya naman kahit na nakaratay ka, pwede mo pa rin pagdasal ang iba at maging instrumento ka ng pagpapala nila. Amen?
tingnan mo yung halaga mo bilang tao. May halaga pa rin ang buhay mo. Ano man ang hindi magandang sitwasyon mo ngayon. Di po ba sabi nila, ang mga mayayaman ngayon yung may lupa. Amen? Kung gusto mong yumaman, dapat mamili ka ng lupa. Ang lupa, kahit na anong lagay mo dyan, kahit na anong gawin mo dyan, lupa pa rin. Hindi bababa ng value ng halaga yan. Amen? Kayo po, kung bibigyan ko kayo ng lupa, gusto nyo po? Opo, hindi. Siyempre, pasensya na po, nakapasulang ha. Kidding aside, kung bibigyan po kayo ng 1 hektaryang lupa, tatanggapin nyo? Yun lang po, nandun po sa bundok ng Pinatubo o bundok ng Taal. Gusto nyo pa rin po? Opo, lupa pa rin yun eh. Di po ba? E kung yung 1 hektarya ng lupa may basura, tatanggapin mo? Bibigay sa'yo? Oo. E delinisin mo. E kung yung lupa binabaha, tatanggapin mo? Oo naman. E kailan ba bumabaha? Pag tag-ulan lang naman, pag hindi na umuulan, lupa pa rin yun. Di po ba? Kahit na anong mangyari doon sa lupa, sunugin man yan, dumihan man yan, bahain man yan, lupa pa rin. Mahalaga pa rin yung lupa. Hindi nawawala ang halaga ng lupa doon sa itsura ng lupa o doon sa ginawa doon sa lupa. Ganyan din ang pagkatao natin. Tandaan niyo po, kahit na ano pang sinabi ng ibang tao sa iyo, kahit na ano pang ginawa ng asawa mo, kahit na pinagmumura ka ng mga naniningil sa iyo, kahit na may sakit ka, hindi mo na magawa yung mga dating ginagawa mo, huwag ka mawawala ng pag-asa. Huwag sana masisira ang loob mo. Dahil sa pinakakaibuturan sa iyong puso, tandaan mo ito, mahalaga ka pa rin. Mabuti ka pa rin. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pinipili ka pa rin ng Diyos. May magagawa ka pa rin mabuti at ikakaganda ng buhay ng iba at ikakabanal ng iyong kaluluwa. Your mistakes, your brokenness, your sin should not limit you, should not measure what kind of a person you are. Listen to God and understand that no matter where you are in the journey in life, maaring ikaw ay nasa tuktok, maaring ikaw ay nasa ilalim, maganda pa rin ang buhay. Mabuti pa rin ang buhay. Regalo pa rin ang buhay. Pinipili ka, minamahal ka, sinusugo ka ng Diyos. Huwag mong kakalimutan yun. May magagawa ka pa rin mabuti at maganda. Yan sana'y magbigay ng ngiti sa iyong muka araw-araw. Yan sana magpalakas sa iyo ng loob. Makakita ka pa rin ng dahilan para pagpatuloy, umiral at mabuhay dito sa mundo.